Tikman na natin kung masarap ba. Masarap. Ang sarap ng aking pumpkin. Grabe. Parang ano lang siya. Lasang kalabasa. Iba yung lasa sa supermarket. Medyo matubig. Pero ito talagang masarap. Labo siya in Bisaya. So, tikman naman natin yung okra and... Sana ba yun? Okra and ito. Ampalaya. Kung gaano siya kapait. Lagyan ko ng konting kalabasa. Hindi siya masyadong pait. Time check is 8:56. 8:56 ng umaga. Ingay! 8:56 ng umaga and kumakain ako ng apple. Ito lang yung aking agahan dahil 1 hour lang yung aking work today and tamang-tama din siya sa mainit na panahon. Plus, kailangan namin ubusin kaagad yung apple dahil mabilis lang siyang masira. Plus, mainit ngayon, hindi siya pwedeng ilagay sa labas sa malamig na temperatura. So, mabilis lang siyang masira. Kaya everyday apple. It's 11:08. Kakarating ko lang ng bahay. Dumaan din pala ako sa supermarket. Kasi hindi kami nakapag-grocery this week. So, dito lang ako nag-grocery sa supermarket dito sa loob ng bahay. Bumili ako ng pang-snack. Maratamis siya na tinapay. Bumili ako ng pepper pate. Liver spread siya na paste. Tapos may yung flavor niya is may black pepper. Tapos ito, toast pang snack. Masarap po silang dalawa i-partner. Masarap din siya sa tinapay. Masarap siya kahit saan. Ito, gulay, mushroom, another gulay, kamatis. Bumili ako ng fruit. Yan, pineapple. Actually, hindi ako bumibili ng nakaganito na, yung nakabalat na kasi mas mahal. But, bumili kasi ako nung nakaraan ng ano ba yung tayo pa ang magbalat. Sa akin walang problema kasi magaling naman ako dun magbalat. Sanay na tayo. Kaso sa loob hindi siya okay. Kaya ngayon ito na lang yung binili ko para sure talaga na nakita ko na yung loob na okay siya. Okay na yellow. Yung isa kasi parang ano maputla. Hindi masyadong matamis. So, ito bali pananghalian namin to sa weekend. Ilagay ko lang to siya sa ziplock na plastic tapos sa freezer. Bumili ako ng milk. Bumili din ako ng pang snack na cheese. Ito ay Iberico. And ito naman isa ay Petrus. Ayan. Bumili ako ng fresh na yeast para sa ating paggawa ng tinapay and shallot. Garlic. Importante sa pagluluto. And dahil maganda ang panahon ngayon, binilhan ko si Mister ng beer. Ito. Ito yung binili ko sa kanya. Ayan. Carmelet Triple. Ayan. Gusto niya yan. Let's eat.
lunch. Toast na may cheese, tapos tawag nito, fig jam. And 11:40 AM. Medyo maaga ang ating pananghalian, pero medyo gutom na ako kasi apo lang yung kinain ko kanina. Dito ako kakain sa labas. Gusto kong enjoyin itong magandang panahon. As in, blue ang langit. Walang kahit na ano na cloud. I am listening about you from Shin Phelan of Westlife. You can see your smile, your eyes, not the way that I do. They're worthless. I am done eating my lunch and I have now so much energy. So, maglansya na naman tayo. Ginagawa ko to kapag wala akong work, like day off ko. And like ngayon na isang oras lang yung aking work. So, tsaka ako naglilinis, nagpa-plansya, papalit ng bed, ay kung ano-ano pa. Bukas, 3 hours kasi yung work ko bukas. So, from 9:30 to 12:30 ng tanghali. So, pagkatapos kong mag-work, gusto ko na lang magpahinga, then maggawa ng aming dinner. Yun lang. Relax lang. Yan. Kapag bagong tanggal sa sampay, tapos plansyahin ka agad, hindi masyadong gusutin. Pinapadaan-daanan ko lang ng plansya. Actually, yung mga t-shirt, pinapadaan-daanan ko lang to ng plansya kasi t-shirt lang naman to. Mostly sa bahay lang sinusuot. So why waste too much energy? Yung mga blouse lang talaga inaayos ko inaayos ko magplansya. Mga polo, ganyan. Ganito lang yung buhay natin sa ibang bansa. Masasabi ko lang kapag sanay kayo na lagi kasama yung pamilya niyo sa Pinas, mga kaibigan, mahirap dito sa ibang bansa. Hindi naman kasi natin lagi kasama yung mga mister natin kasi may trabaho din sila. Matutulog sa gabi, kinabukasan, magising, maligo, kumain, aalis, puntang trabaho, pagdating, yun, papahinga, manood ng TV, yun lang yung time nyo, dalawa, tapos matulog naman, tapos yun lang, paulit-ulit. Pwede lang sa weekend dahil kapag walang trabaho pag weekend, yun yung time talaga. Pero minsan tinatawagan pa rin yung si Mister sa weekend. Buti na lang sanay ako na mag-isa. And yung ugali ko din, okay lang ako mag-isa. Nasanay din siguro ako. Kaya siguro din pinag-asawa ako ni Lord ng taga-ibang bansa dahil alam niya ang sanay na ako.
Kalain nyo, nung nagtrabaho ako sa Cebu, iniiwan ako ng boss ko sa umaga. Gabi na sila uuwi. Ako lang mag-isa sa bahay. Mga, ewan ko kung ilang taon. Mga 1 year din ata yun. May kasama naman ako, Yaya. Kasi ako sa bahay, tagalinis. Tagaluto. Pero yung Yaya, kasama kasi niya yung mga bata palagi. So, wala din siya sa bahay. So, ako lang talaga may iwan. Kinaya ko naman yun. Grabe. Tapos, nung nagyaya naman ako sa Manila, marami kami doon. Mga yaya din ng mga pinsan. Kasi magkalapit lang yung bahay. Pero, mostly, ako lang talaga at saka yung bata din magkasama. So, sanay na ako na mag-isa and sanay na rin akong malayo sa aking mga magulang. Dahil mga once a year lang ako umuwi sa Negros nung nasa Manila ako. Pati nung sa Cebu ako. Kasi, mahal yung pamasahe pa uwi. So, isang beses lang sa isang taon. We can feel His presence here as we face its passing day. We will serve and honor and obey and live hope should start today. Our God is here, and we will keep our faith alive. God will always be our God. Through the darkness nights we will see God's light. We will keep our faith alive. Many things we may not see, but our faith will help us believe. God will always be our guide. Through the darkness night we will see God's light. We will keep our faith alive. Through our times we may not understand, many things we may not see, but